Good morning, Lola. Bati ni Jameson sa kanyang abuela nang maabutan niya ang matanda sa dining room ng umagang yon. Pagkatapos niyang bumeso rito ay naupo siya sa bakanting silya sa tabi nito. Sila lang ang magkasama sa hapag bukod sa mga nakabantay na kasambahay nila. May sariling condo unit si Jameson subalit madalas pa rin siyang umuwi sa mansyon ng kanyang abuela dahil mag-isilang ituroon kasama ang mga kasambahay. Maagang pumanaw ang mga magulang ni Jameson kaya lumaki sila ng kakambal niyang si Jackson sa poder ng kanilang abuela, si Senyora Jimena Ferreira. "Anong oras ka umuwi kagabi at tinanghali ka ng gising, apo?" tanong ng matanda. Sa kabila ng edad na 68, malakas pa ang pangangatama ng abuela. Sa katunayan ay ito pa ang kasalukuyang chairman ng Ferreira Industries, ang malaking korporasyon na pag-aari ng kanilang pamilya. "I'm not sure, Lola. 12 midnight, I think. Pagkatapos ng dinner meeting ko sa Japanese investors, dumiretso ako sa bar ni Damian." Anya na ang tinutukoy ay ang matalik na kaibigan niya. Weekend kaya napatagal ang pagtambay niya sa bar nito. "Mabuti at umuwi ka nang walang kasamang babae." Nakaangat ang kilay na wika ng abuela. "Lola naman, alam mo hindi ako mag-uuwi ng babae dito sa mansyon." Sa edad na 20 ay wala pang seryosong nakarelasyon si Jameson. At alam yun ng abuela. Para sa kanya ay sakit lang ng ulo ang mga babae, kaya lahat ng relasyon niya ay panandalian lamang. "Wala akong sinabing wala kang daling babae dito sa mansyon, Jameson. Pero kung mag-uuwi ka ng babae, gusto ko yung seryosong karelasyon mo at hindi yung binitbit mo lang mula sa kung saang bar." Bali walang humigop si Jameson ng kape. "Alam mong malabo yan, Lola. Ni wala akong dinidate ngayon." Simula nang maging CEO siya ng kumpanya nila ay nabawasan ang oras niya sa mga babae. Umiling ang matanda. "Nakarating sa akin na tinanggihan mo ang imbitasyon ni Helena sa kaarawan niya bukas." Ang itinutukoy nito ay ang anak ng isang board member ng kumpanya. May gusto sa kanya ang babae at ipinapares yun sa kanya ng abuela. "Uuwi ako ng Batangas bukas, Lola. I'll visit Thunder and Lightning." Anya na ang tinutukoy ay ang mga alagang kabayo. May malawak na farm sila sa Batangas at naroon ang kanyang pinakamamahal na mga kabayo. Bata pa lang si Jameson nang matuto siyang mga bayo. Hanggang sa paglaki niya ay dala niya ang pagkahilig sa naturang hayop. Sa katunayan ay magaling siya sa larong polo. Umasim ang mukha ni Senyora Jimena. "Tinanggihan mo ang imbitasyon ni Helen para lang dalawin ang mga kabayo mo?" "Well, miss ko na sila, Lola. 2 linggo na akong hindi nakakauwi ng Batangas. Siguradong miss na rin ako ng mga alaga ko. Lalo na si Lightning. Clingy pa naman yun." Nangiti siya nang maalala ang naturang kabayo. "Ang hiling ko noong nakaraang kaarawan ko ay magkaasawa ka na. Pero paano mangyayari yun kung puro kabayo na lang ang inaatupag mo kapag wala ka sa trabaho?" "Parehong masarap kasama ang babae at kabayo, La. Pero ang mga kabayo, hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo." "Hindi mo mapapakasalan ng mga kabayo, Jameson." "Bakit ba pinipilit mo ako magpakasal na, Lola?" "You're already at marrying age. Gusto ko nang magkaapo sa tuhod." "Bakit hindi si Jackson ang kausapin mo at piliting magpakasal?" Anya na ang tinutukoy ay ang kakambal. Nasa Europa ngayon ang lalaki para sa isang motocross competition na sinalihan nito. Isang motocross champion ng kapatid. "Wala dito si Jackson at ikaw ang kaharap ko." Sagot ng matanda na sinabayan ng iling. "Isa pa yung kakambal mo, puro motor ang inaatupag. Pinapasakit yung dalawang ulo ko. Mukhang mamamatay ako na hindi ko nasisilayan ang mga apo ko sa inyong dalawa ng kapatid mo." "Lola, malakas ka pa. Ayaw mo pa ngang ibigay sa akin ng chairmanship ng kumpanya, hindi ba? Ikaw na rin ang nagsabi na masamang damo ka kaya I'm sure mahaba pa ang buhay mo." Binigyan siya ng matalim na tingin ng abuela. "Tumigil ka, Jameson. Sa ayaw at sa gusto mo ay magpapakasal ka sa susunod na buwan." "What?" "You heard me. Magpapakasal ka na sa susunod na buwan." Tila pinanawi ka nito. "At sinong pakakasalan ko, Lola? Yung mga kabayo ko? Mahal ko sila pero wala pang batas na pwedeng magpakasal ng tao sa kabayo." Idinaan niya sa biro ang sagot. "Ako ang bahalang maghanap ng mapapangasawa mo, apo." Natigilan siya at unti-unting kinabahan. "Wait, are you serious, Lola?" "Seryoso ako. Magpapakasal ka. Kung hindi, aalisin kita bilang CEO ng kumpanya." "You can't do that, Lola." Nanghahamong tumingin sa kanya ang matanda.
Ay, Ken Jameson, baka nakakalimutan mong ako pa rin ang chairman ng kumpanya. On top of that, kapag hindi ka nagpakasal, hindi mo na makikita pa ang pinakamamahal mong mga kabayo. Lalo siyang nanghilakbot sa huling sinabi ng abuela. Isipin pa lang niyang hindi na niya makikita ang mga alaga ay nanghihina na siya. You can't be serious, Lola. Watch me, Jameson. Alam mong kapag sinabi ko ay talagang gagawin ko. Sa itsura ng matanda ng mga sandaling yon ay sigurado siyang tototohanin nga nito ang banta. Sa huli ay napalunok na lang si Jameson. 2 oras ang nakalipas, nasa Manila Polo Club si Jameson. Isa yung eksklusibong club para sa mga mahiling mga bayo at maglaro ng sports na polo. Ang polo ay isang sports na ginagamitan ng mga kabayo. May pagkakatulad yun sa larong soccer na kailangang ipasok sa goal ang bola upang makascore. Ang kaibahan lang, nakasakay ang mga manlalaro sa kabayo. Okay ka lang pare? Tanong kay Jameson ni Damien. Miyembro rin ng Manila Polo Club ang kaibigan. Minsan sa isang buwan ay naglalaro si Jameson ng polo kasama ang mga kaibigan na miyembro rin ng club. Yeah. Tipid na sagot ni Jameson sa lalaki. Ang totoo'y okupado ang isip niya nang sinabi ng abuela. Hindi pa siya handang magpakasal, subalit hindi niya mapapayagang mawala ang posisyon niya sa kumpanya. Lalong hindi siya makapapayag na hindi makita ang mga alagang kabayo. Sandaling nawala ang alalahanin niya nang makita ang kabayo niyang si Thor. Ito ang gamit niya sa paglalaro ng polo. Hello, Thor baby. Ready ka na bang maglaro today? Let's win some today, okay? Masuyong wika niya sa kabayo. Hinimas-himas niya ang alaga bago sumampa roon. Subalit sa halip na manalo ay isang aksidente ang naganap sa gitna ng laro. Nagkainitan ang magkabilang team, at sa unang pagkakataon, nahulog si Jameson sa kabayo sa gitna ng pagtakbong yon. Bumagsak siya sa lupa at walang malay nang isugod sa ospital. Samantala, 2 araw ang nakalipas. Alas 7 ng umaga ay nakarating si Crescia sa St. Mary's Hospital, isang private hospital sa Maynila kung saan siya nagtatrabaho bilang nurse. Dumiretso siya sa private ward kung saan siya naka-assign. Welcome back, Crescia. Kumusta ang day off mo? Wika sa kanya ng katrabaho at kaibigang nurse na si Alexa. Galing si Crescia mula sa 2 araw na day off. As usual, naglaba lang ako at natulog. Sagot niya. Kamusta dito sa private ward? Madami bang bagong na-admit? Sa 6 na bang pagtatrabaho niya sa St. Mary, ay si Alexa ang naging pinakamalapit sa kanya sa mga katrabaho. Konti lang ang na-admit mula nung Sabado, pero may bagong VIP patient, galing ng ICU. Ang gwapo, Crescia. Ngumisi si Alexa. Sumimangot siya. Ikaw talaga, ang hilig mo sa gwapo. Sino bang hindi? Ay, ikaw pala. Nakaingos na ito. Hindi siya nagkomento dahil may katotohanan ng sinabi ni Alexa. Galit siya sa mga gwapo. Lalo na sa mga gwapo na mayaman pa na tulad ng ex-boyfriend niyang si James. Isang doktor ang dating nobyo sa ospital sa Bohol, kung saan din siya dating nagtatrabaho. 8 taon ang naging relasyon nila ni James. Minahal niya ito ng lubos, kasi hodang pumayag siyang ilihim ang relasyon dahil hindi siya gusto ng mayamang pamilya nito. Subalit gumuho ang mundo ni Crescia nang bigla iiwan siya nito at ipagpalit sa isang doktor na ipinagkasundo rito ng pamilya nito. Dahil sa nangyari, nag-resign siya sa ospital na pag-aari ng pamilya ng dating nobyo at nagpa siyang lumuwas ng Maynila upang doon magtrabaho. Crescia, untag sa kanya ng bagong dating na nurse na si Sonny. Ito ang kapalitan niya sa duty. In-endorse sa kanya ng babae ang mahahawak na pasyente sa private ward. Isa-isa niyang binasa ang nasa chart habang nagsasalita sa tabi niya si Sonny. Natigilan siya nang makita ang pangalan ng pasyenteng naka-admit sa VIP Room 1. Jameson Ferreira, male, 29 years old. Basa niya sa isip. Napaismid siya, kapangalan pa ng walang yang ex niya ang pasyente. Itong patient sa VIP Room 1, kabababa lang niya from ICU last night. Normal na ang brain activity at vitals niya. Hinihintay na lang na magising. Ani Sonny. Ayon sa chart ng binata, nagkaroon ito ng blood clot sa utak dala ng aksidente, kaya sumailalim ito sa endovascular brain surgery. Isang minor surgery sa utak. Ilang oras itong inobserbahan sa ICU pagkatapos ng operasyon bago ilipat sa private ward. By the way, ang gwapo ng pasyente na yan, Crescia. Nangingiting wika ni Sonny. Ano naman ngayon kung gwapo? Bali walang sagot niya. Ngumuso ang babae.
Ito naman, nagsishare lang. Marami namang may itsurang pasyente dito sa ospital. Wala nang bago dun. Anya pa. Dahil malaki at pribadong ospital ang St. Mary, ay mga may kaya rin sa buhay ang mga madalas na pasyente nila. Iba kasi yung nasa VIP room 1, si Mr. Ferreira. Sobrang gwapo. Parang Greek god na bumaba sa Mount Olympus. Umismid si Crescia. Kung Greek god siya, wala siya dito sa ospital kasi immortal ang mga Diyos. Hay nako, ang KJ mo talaga, Crescia. Ewan ko lang, baka mamaya matulala ka pag nakita mo yung pasyenteng pogi. Hindi yun mangyayari. Para sa kanya ay pare-pareho lang ang mga pasyente. Mapamatanda, bata, babae o lalaki. Ay pare-pareho lang ang trato niya sa mga ito. She was professional at her job. Ilang sandali ay nagpaalam na si Sonny dahil tapos na ang shift nito. Hindi naman nagtagal ay sinimulan na ni Crescia ang pagra-rounds niya. Pagdating sa VIP room 1 ay maingat na kinatok niya ang pinto bago pumasok sa loob. Natigilan si Crescia nang tumambad sa kanya ang walang malay na pasyenteng nakahiga sa kama. Tama ang sinabi ng katrabaho na gwapo si Mr. Jameson Ferreira. Papa sa itong artista sa mukha nito. Hindi nakabawas ang galos nito sa noo sa kagwapuhan nito. Fine, gwapo nga siya, pero siguradong katulad din siya ng walang yakong ex, lalo na't magkapangalan pa sila ng hinayupak. Wika niya sa isip. Palihim na umismid si Crescia bago chinek ang lagay ng walang malay na pasyente. Habang inaayos niya ang nakakabit na dextrose dito ay nagsimulang gumalaw ang pasyente. Hanggang sa tuluyang dumilat ang mga mata nito. Sandaling natigilan si Crescia nang sumalubong sa kanya ang mata ng lalaki. Malalim yun at may pagkaabalyana. Hey, where am I? Tila nalilitong tanong ng pasyente sa paos na boses. Nang subukan nitong bumangon ay pinindot niya ang button sa hospital bed upang umangat ang isang bahagi ng kama. You're here in the hospital, Mr. Ferreira. Sagot ni Crescia sa binata habang inaalalayan ito. Iginala nito ang tingin sa paligid bago ibinalik ang tingin sa kanya. Akala ko nasa langit na ako. Thank God I'm still not. Kumunot ang noo niya sa sinabi ng lalaki. Subalit bago siya makasagot ay nagsalita itong muli. Water, please. Mabilis na kumuha si Crescia ng tubig mula sa water dispenser na nasa isang bahagi ng silid. Pagbalik niya sa tabi ni Mr. Jameson Ferreira ay napansin niyang nakatitig ito sa kanya. Inilapit niya ang tubig sa pasyente at tinulungan itong uminom. Pagkatapos uminom ng lalaki ay muli itong tumitig sa kanya. Walang ano-ano yung ngumiti ito. Ang ganda mo. Napakorap si Crescia bago kumunat ang noo. Excuse me, Mr. Ferreira. Tatawagin ko ang doktor mo. Teka, don't leave yet. Pigil ni Jameson. Mr. Ferreira, anong pangalan mo? Putol nito sa kanya. Crescia. Gumuhit ang ngiti sa mukha ng lalaki. Crescia, will you marry me? Kung kanina ay napakorap siya, ngayon ay nalaglag na ang panga niya sa salitang lumabas sa bibig nito. Sigurado ba si Doc na normal na ang brain activity ng lalaking to? Nagdududang anya sa isip. Bago pa siya makasagot sa kalokohang sinabi ng lalaki, ay bumukas ang pinto at pumasok ang isang may edad na babae. Senyorito Jameson, gising ka na. Wika ng bagong dating. Bumaling si Crescia sa babae. Excuse me po, maiwan ko po muna sa inyong pasyente. Tatawagin ko lang po ang doktor niya. Lumabas si Crescia ng silid. Pagbalik niya sa VIP room ay kasama na niya ang doktor ni Jameson Ferreira. Habang kinakausap ng doktor si Mr. Ferreira ay pasulyap-sulyap sa kanya ang binata. Humingiti ito kaya hindi napigilang kumunot ang noo ni Crescia. Your lab results, MIR, CT scan, showed good results, Mr. Ferreira. But you need to stay here for a few more days before I give you the clearance to go home. Wika ng doktor sa pasyente. Gustong magtanong ni Crescia sa doktor kung talagang normal na ang utak ng pasyente. Subalit pinigilan niya ang sarili. Kagigising lang ng binata at baka wala pa ito sa hulog. Anyway, if you have no further questions, I'll go ahead. Wika ng doktor at lumabas na ng silid. Akmang susunod si Crescia nang marinig niya ang boses ng pasyente. Nurse Crescia. Bakit? Kunot noong hinarap niya ito. Ngumiti sa kanya si Jameson. May asawa ka na? Wala. Kunot noong sagot niya. Boyfriend? Wala rin. Muling sagot niya. Ngayon ay salubong na ang mga kilay. Lumuwang ang ngiti ng lalaki. Then again, will you marry me?
I want you to be my wife. Muli ay nalaglag ang panga niya. Mr. Ferreira, wala ka pa sa sariling pag-iisip. Sa tingin ko ay kailangan mo pang magpahinga. Babalik na lang ako mamaya para i-check ulit ang vitals mo. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Yun lamang at tumalikod na siya. Teka, Nurse Gresha. Seryoso ako. Hindi niya pinansin ng lalaki at lumabas na ng silid nito. Iiling-iling na bumalik siya sa nurse station. Gresha, nagising na daw si Mr. Ferreira? Yung pasyente sa VIP room 1? Usisa sa kanya ni Alexa. Oo. Walang emosyong sagot niya. Kamusta? Ang gwapo ba ng boses? Gwapo pero mukhang may satik yata ang lalaking yun. Hindi niya napigilang sambit. Kung di ba naman siya alokin ng kasal at sabihin gusto siyang maging asawa ng lintik. Ha? Anong may saltik? Nagtatakang tanong ng babae. Wala. Wika niya bago inabala ang sarili. Pasyente pa rin nila ang lalaki at kailangan niyang maging profesional. Alauna ng hapon ay bumalik siya sa hospital room ni Mr. Jameson Ferreira. Sana tulugan ni lalaking yun o matino na siyang kausap. Wika ni Gracia sa sariling pagdating sa pinto. Pagpasok niya sa loob ng silid ay naabutan niyang kausap ni Jameson Ferreira ang isang matanda. Tila pinapangaralan ng matanda ang binata. Really, Jameson? Na-ospital ka na't lahat pero mas inaalala mo pa ang kabayo mo? Well, I'm already fine, Lola. Hindi ko alam kung okay si Thor. Sagot ni Jameson sa abuela nito. Akmang magsasalita pa ito nang mapansin ang presensya niya. Ngumiti sa kanya si Jameson. Hi, Nurse Gresha. Bumaling din sa kanya ang matanda na abuela pala ng pasyente. Sa halip na gantihan ng ngiti si Jameson ay sa matanda siya tipid ng ngumiti. Pasensya na po sa istorbo, kailangan ko lang pong i-check ang vitals ng pasyente at bigyan siya ng gamot. Anya sa matanda. Sa ayos ng matandang babae ay halatang may sinasabi ito sa buhay. Oh well, hindi na yun nakapagtataka dahil mayayaman lang ang may afford sa VIP room ng ospital. No problem, go ahead iha. Nakangiti sagot sa kanya ng matanda. Iho, I'll leave you here for a while. Pupuntahan ko si Doc Buenavista sa opisina niya. Lumabas ang matanda. Naiwan si Gresha kasama ang pasyente sa malaking silid na yon. Napawi ang ngiti niya nang lumapit siya sa pasyente. Oh, bakit biglang nawala ang ngiti mo, Nurse Gresha? Mr. Ferreira, pakiangat ng kamay. Kailangan kong kunin ang blood pressure mo. Sa halip ay wika niya rito. Nakangiting inangat nito ang braso. Binaliwala niya ang paninitig sa kanya ng pasyente at seryosong kinuha ang BP nito. Nurse Gresha. Untag nito nang ilista sa hawak na chart ang vitals nito. What? Bakit ang seryoso mo? Seryoso ako magtrabaho, Mr. Ferreira. Ngumiti ka kay Lola pero nung bumaling ka sa akin bigla kang sumeryoso. Why is that? Hindi parte ng trabaho ko na sagutin yung tanong mo, Mr. Ferreira. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi nito. Yung sinabi ko kanina, I'm serious about it. Alin doon? When I ask you to marry me, seryoso ako doon, Nurse Gresha. Hindi na niya napigilan ang pagsasalubong ng mga kilay. Mr. Ferreira, hindi dahil VIP patient ka at nurse lang ako, pwede mo na akong pagtripan. Kumunot ang noon nito. What? Hindi kita pinagtitripan. Seryoso ako sa sinabi ko. Umangat ang isang kilay niya. Kung hindi sinabi ni Doc na normal na ang brain activity mo, naalog ang utak mo sa aksidente o sadyang may sayad ka. May sayad? Ako? Sige nga, Mr. Ferreira. Bakit mo aalokin ng kasal ang isang babae ngayon mo palang nakilala? Sinong nasa matinong pag-iisip ang gagawa nun? Well, ako. Kung nasa matinong pag-iisip ka, bakit gagawin mo yon? Humuso ito. See, that old woman earlier. She's my grandmother. Balak niya akong ipakasal sa susunod na buwan sa ayaw at sa gusto ko. Kahit wala akong girlfriend, sinabi ni Lola na ihahanap niya ako ng babaeng ipapakasal sa akin. Wala akong choice kundi sumunod sa gusto niya. Dahil kung hindi, aalisin niya ako sa kumpanya. At hindi ko na makikita pa ang pinakamamahal kong mga alaga. Alaga mo? Tanong niya bago pa mapigilan ng sarili. Tila proud na ngumiti ito. My prized Arabian horses. They're beautiful, just like you. Pero mas maganda ka pa rin. Napaawang ang mga labi ni Gresha. Ang kapal ng mukha ng lalaking to na ikumpara siya sa kabayo. As I was saying, wala akong choice kundi ang magpakasal. Pero bago pa makahanap si Lola ng babaeng ipapakasal niya sa akin, uunahan ko na siya.
Gusto kong ako ang pumili ng babaeng pakakasalan ko. At ikaw ang pinipili ko, Nurse Gresha. Bakit ako? Hindi mo nga ako kilala. Nakangiting hinagod siya nito ng tingin. You're pretty. Pasado ko sa taste ko. Gusto niyang ihampas sa mukha nito ang hawak na chart kung hindi lang niya naalala na pasyente ito. Yun lang ang dahilan mo? Dahil nagagandahan ka sa akin? That's enough reason, Gresha. So, will you marry me? At sa tingin mo dahil pinuri mo ko, papayag na ako magpakasal sa'yo? Oh, wait. Nakalimutan kong sabihin na sa papel lang ang magiging kasal natin at babayaran kita. Ano? Muli ay laglag pang ang tanong niya. Simula kanina ay puro na lang kalokohan ang lumalabas sa bibig nito. You will be my contract wife. Magpapakasal tayo ng totoo pero sa papel mo lang ako magiging asawa at maghihiwalay din tayo kalaunan. So lolokohin mo ang lola mo, ganon? I have no choice. Kapag pumayag ako magpakasal sa babaeng gusto niya, matatali ako sa babaeng hindi ko naman gusto. So marry me, Nurse Gresha. Be my contract wife. Magkano naman ang ibabayad mo? Nanghahamong tanong niya kahit wala siyang planong pumayag sa kalokohan nito. 5 million. Nanlaki ang mga mata niya. 5 milyon para maging contract wife siya ng lalaking to? I think maliit yun. Let's make it 10 million. Wika pa ni Mr. Jameson Ferreira na lalong nagpalaglag sa panga ni Gresha. Babayaran mo ka ng 10 million para maging contract wife mo? You heard me. 10 million, Nurse Gresha. So pumapayag ka magpakasal sa akin? Napalunok siya bago sa huli ay umiling. Hindi. Matigas na sagot niya bago tumalikod at lumabas sa silid nito. Subalit habang nagtatrabaho ay hindi mawala sa isip ni Gresha ang sinabi ni Jameson. Hanggang sa matapos ang duty niya at makauwi sa apartment ay laman yun ang isip niya. Umuwi si Gresha sa apartment. Mag-isa siya roon dahil mag-isa lang din siya nang nagpa siyang magtungo sa Manila. 6 na buwan na ang nakalilipas. Tiyahin ng best friend niyang si Gina ang may-ari ng naturang apartment complex. Nagluluto siya ng kanyang hapunan nang tawagan siya ng ina. Nay, napatawag ka? Tanong niya sa ina na kausap sa kabilang linya. Anak, pasensya na kung naistorbo kita. May malaking problema kasi ang kuya mo. Anang ina. Pangalawa si Gresha sa 3 magkakapatid. May asawa na ang panganay nila samantalang ang bunso naman ay nasa kolehiyo pa. Ano po yun, Nay? Nag-aalalang tanong niya. Nakitaan kasi ng bukol sa tiyan si Joanne. Kailangan maoperahan ng bata sa lalong madaling panahon. Anito na ang tinutukoy ay ang 3 taong gulang na anak ng kapatid niya. Ha? Magkano raw ang kailangan? Tanong niya sa ina. 400,000 anak. Walang pera ngayon ng kuya mo dahil kapapanganak lang ng ate Daisy mo. Iniisip namin ng tatay mo na ibenta itong lupang sakahan natin. Isang teacher ang kanyang ina habang magsasaka ang kanyang ama. Meron silang maliit na sakahan na minana nito mula sa mga magulang. Teka, Nay, huwag kayong pabigla-bigla. Hindi ba't ibinili ni Lola bago siya mawala na hindi pwedeng ibenta ang lupa? Wala na kaming naiisip na paraan ng tatay mo, anak. Hinagat niya ang ibabang labi. Huwag niyo munang ibenta ang sakahan. Susubukan kong gumawa ng paraan, Nay. Baka may mahiraman ako sa mga katrabaho ko. Anya kahit sigurado siya na wala siyang mauutangan ng ganun kalaking halaga. Nang mga sandaling yun, muling pumasok sa isip niya ang alok ng VIP patient na si Jameson Ferreira. Sige anak, salamat. Anang ina bago ito nagpaalam. Nang gabing yon, hindi halos nakatulog si Gresha at hindi mawala sa isip niya ang problemang kinakaharap ng pamilya. Kinabukasan, kahit puyat, ay maaga siya sa trabaho. Kamusta yung patient sa VIP room 1, si Mr. Ferreira? Tanong niya sa kapalitang nurse na si Sonny habang nag-e-endorse ito sa kanya. Hindi lang pala gwapo yung si Mr. Ferreira, mabait din. Nakangiting sagot ni Sonny. Wala siyang ibang sinabi sa'yo na kakaiba? Panguusisa niya. Halos kasing edad niya si Sonny. Tulad niya, maganda rin ng babae. Ha? Wala naman. Ano sa tingin mong sasabihin niyang kakaiba? Like, wala siyang inalok sa'yo? Wala. Ano namang iaalok niya sa akin? Natigilan si Gresha. Kung ganun ay talagang siya lamang ang inalok ni Jameson Ferreira na yon na maging contract wife nito. Pero tinanong niya pala kung anong buong pangalan mo. Nagtaka nga ako eh. Hindi kaya crush ka nun? Naging mapanukso ang ngiti nito.
Tumigil ka, Sunny. Imposible yon. Tanging sagot niya sa babae. Ilang sandali pa ay nagtungo si Kresha sa silid ni Jameson. Naabutan niya itong gising at nanonood ng TV. Mag-isa lang ito sa silid. Good morning, Nurse Kresha. Nakangiting bati nito sa kanya. Isang tango ang ibinigay niya bago ito nilapitan para kunin ang vitals nito. Walang good morning. Sungit mo naman. Teka, Nurse Ganda. Bakit mo kang puyat ka? Hindi ba okay ang tulog mo? Masyado mo ata akong inisip Hindi ka rin mayabang, Mr. Ferreira, no? Hindi niya napigilang hindi magtaas ng kilay sa lalaki. Bahagya itong natawa bago nagseryoso. Bakit ka napuyat? Sa halip na sumagot ay humugot siya ng malalim na hininga. Yun tungkol sa offer mo. What about it? Nakangiting tanong nito. Seryoso ba talaga yon? Of course, bakit naman kita lolokohin? Ikaw ang nagsabi, hindi naman tayo close. Kapag pumayag ako, gaano katagal ako magiging contract wife mo? 1 year, how about that? Ang tagal, hanggang 3 months lang ang kaya ko. No, 6 months. Masyadong mabilis ang 3 buwan. Magdududa si Lola kapag naghiwalay tayo agad. 6 months? Ang tagal pa rin pero pwede na yun kumpara sa 1 taon na unang gusto nito. Anya sa isip. Totoong sa papel lang ang magiging kasal natin? Paano ako makakasiguro na hindi mo ako pagsasamantalahan? Na safe ako sa'yo? Saka magkano ang pinag-uusapan natin dito? You have my word, Nurse Kresha. I will have my lawyer draft a contract. I can pay you 5 million bilang pauna. I will give what you need for your pamangkin. You're safe with me. Kahit na magsama tayo sa isang bahay, hindi kita pagsasamantalahan. Hindi ako ang tipo ng lalaking namimilit na babae. Ngumiti ito. Lalabas na ako bukas dito sa ospital. I will give you 2 more days to think about it. Nilunok niya ang pag-aalinlangan sa dibdib alang-alang sa matinding pangangailangan. Kailangan ko na malaking pera para sa operasyon ng pamangking ko. Kaya papayag ako sa alok mo. Kumislap ang mga mata nito at lumawak ang ngiti. Great! I will have my lawyer draft our contract right away. Tumango siya. Siguraduhin mo lang na susunod ka sa usapan. Kapag hindi, sinisiguro kong makakarating sa lola mong gagawin mong panloloko sa kanya, Mr. Ferreira. Don't worry. I'm true to my words. And call me Jameson. Pumayag ka na magpakasal sa akin tapos Mr. Ferreira pa rin ang itatawag mo sa akin. Ayoko, ang pangit ng pangalan mo. Napaawang ang mga labi nito. Ikaw lang ang tanging nagsabi na pangit ang pangalan ko. Umismid siya. Totoo naman, yung pangalan na James, pangalan ng mga manloloko. Tingnan mo, lolokohin mo ang lola mo. I will deceive my grandma, yes. Pero dahil yun sa ayaw kong matali sa babaeng hindi ko mahal. Pero hindi ako kailanman nanloko ng babae. Marami akong naging babae pero wala akong pinagsabay sa kanila. Talaga lang Oo, bakit ako magsisinungaling sa'yo? Nanliliit ang mga mata nito. Teka, kaya ba masungit ka sa akin dahil sa pangalan ko? What is it, ha? May ex-boyfriend kang James na nanloko sa'yo? Oo, kapangalan mo yung ex ko na nanloko sa akin. Gwapo at mayaman din yun tulad mo. I bet mas mayaman ako at higit na mas gwapo sa kung sino mang James na ex mo. At Jameson ang pangalan ko, hindi James, sweetheart. Tila may gumapang na kung ano sa katawan ni Kresha sa ginamit itong endearment. Pareho rin kayong mayabang. Patutsyada niya sa kaharap. Hindi ako mayabang, Nurse Ganda. I'm just stating facts. Ngayon pumayag ka na magpakasal sa akin. Kailangan maging mabait ka sa akin. Sa papel lang tayo magiging mag-asawa. Pero sa harap ni Lola at ng ibang taong nakakakilala sa akin, kailangan nating umaktong para mag-asawa. Bigla ay gustong bawiin ni Kresha ang pagpayag na maging contract wife ni Jameson Ferreira. Hindi niya kasi alam kung kaya niyang maging mabait sa lalaking to. Subalit umukirikili sa isip niya ang problema ng pamilya nila. Hindi pa naman tayo magpapakasal. Saka na ako magiging mabait sa'yo kapag kasal na tayo. Nakaangat ang kiilay na sagot niya. Aalis na ako, Mr. Ferreira. Hindi lang ikaw ang pasyente dito sa ospital. It's Jameson, Kresha. Pero kung ayaw mo ng Jameson, pwede namang baby na lang may future wife. Ano? Napahindik na gagad niya. Sabi ko, baby ang itawag mo sa akin. Ewan ko sa'yo, Mr. Ferreira. Anya at tuluyang tinalikuran ng lalaki. Isang naaaliw na tawa ang isinagot nito. See you later, future Mrs. Ferreira. Babyhin niyang mukha niya. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng pera, hindi ko papatulan ng alok niya.
Ani Crescia sa sarili pagbalik sa nurse station. 4 na oras ang nakalipas, bumalik si Crescia sa silid ni Jameson. Isang unipormadong katulong ang nadatnan niya na pinalabas ng binata pagdating niya. Hindi ko na nakita ulit ang lola mo. Hindi napigilang komento niya habang inaalis ang IV sa kamay nito. Dahil lalabas na ito bukas ay hindi na nito kailangan pa yon. Lola is busy with the company. At her age, she's still the chairman of the board. Ang mga magulang mo? Napansin niya na pawang mga unipormadong kasambahay ang kasama nito palagi sa silid. May ilang mga dumadalaw subalit hindi rin nagtatagal. Both of my parents are already dead. I'm sorry. I have one brother, nasa ibang bansa siya ngayon. Aside from him, si Lola lang ang pamilya ko. Pero madadagdagan na yun soon kapag nagpakasal tayo. Bumalik ang ngiti sa mga labi nito. Sa papel lang ang kasal natin. Legally, mag-asawa pa rin tayo. Sa tingin mo, maniniwala ang lola mo na may relasyon tayo kapag pinakilala mo ako sa kanya? I will tell her na na-love at first sight ako sa'yo. Na nang makita kita sa ospital pagising ko, na-in-love agad ako sa'yo. At ganun ka rin sa akin. Dahil ayokong sayangin ng panahon, inalok agad kita ng kasal. Nalukot ang mukha ni Crescia. Sa tingin mo, maniniwala ang lola mo sa kakornihan na yan? Bakit hindi? People who are in love say and do corny things. Hindi ka ba naging corny nung nagmahal ka? Bigla ay naalala niya ang mga katangahang ginawa para sa dating nobyo. Don't worry, my future wife. Mapapaniwala ko si Lola na in love ako sa mapapangasawa ko. Ikaw, kailangan mo ring magpanggap na in love ka sa akin, okay? Pagpapatuloy ni Jameson nang hindi siya nagsalita. Nagpakawala siya ng hininga at tumango. Huwag ka mag-alala, gagawin ko dahil kailangan ko ng pera. Good. Bago tayo magkalimutan, pirmahan mo na yung kontrata na dala ng lawyer ko. Inabot nito sa kanya ang folder na nasa tabi ng kama nito. Nakita niyang nakasulat na sa dokumento ang mga napagkasunduan nila ng binata. Bago nga matapos ang araw na yon, natanggap ni Crescia sa bank account niya ang paunang bayad sa kanya ni Jameson. Pag-uwi niya, ipinadala niya agad sa pamilya ang perang kailangan para sa operasyon ng pamangkin. Anak, saan ka nakakuha ng ganito kalaking pera? Wika sa kanya ng ina nang tawagan niya ito. May katrabaho ako dito na galing sa mayamang pamilya, Nay. Sa kanya ako nangutang. Pagdadahilan niya. Maraming salamat, anak. Hayaan mo at siguradong gagawa ng paraan ng kuya mo para mabayaran to agad. Anang ina. Huwag niyo munang isipin yun, Nay. Ang importante ngayon ay maoperahan si Joanne. Ilang sandali pa silang nag-usap ng ina bago siya nagpaalam dito. Nang gabing yon, naging maayos ang tulog niya dahil nasolusyonan na ang problema ng pamilya. Kinabukasan, pagpunta niya sa hospital room ni Jameson ay naabutan niyang nanonood ng TV ang binata. Ngumiti ito nang bumaling sa kanya. Good morning, future wife. Pinanlakayan niya ito ng mga mata. Ano future wife? Huwag ka maingay, baka may makarinig sa'yo. What? Tayong dalawa lang naman na nandito sa kwarto. Nasa baba si Manang. Mamaya pang dating ni Lola at ng driver para sunduin ako. So, kamusta ang pamangkin mo? Naipadala mo na ba sa pamilya mo ang pera para sa operasyon niya? Tumikhim siya at tumango. Oo, salamat. Lumawak ang ngiti nito. Ano yun? Parinig nga ulit. Kung hindi lang malaki ang utang na loob niya sa lalaki ay sinamaan na niya ito ng tingin. Salamat. Napilitang sagot niya. You're welcome. Now that I already helped you with your problem, I'm expecting you will do your end of the bargain. May isang salita ako. I will be your contract wife. Good. Sa Sabado, sasanduin ka ta dito pagkatapos ng trabaho para dalhin sa mansyon. Ipapakilala kita kay Lola. Teka, day off ko sa Sabado. Wala ako dito sa ospital. Then I will fetch you at your house. Alam mo kung saan ako nakatira? I expect you will tell me pero kahit hindi mo sabihin, malalaman ko pa rin. I have my ways, Crescia. Of course, ano bang aasahan ko sa inyong mayayaman? May paraan kayo sa lahat ng bagay. Kung sa bagay, mas mabuti nga na sa apartment mo ko sunduin. Chismosa ang mga katrabaho ko. Ngumiti si Jameson. See you on Saturday, baby. Bago siya lumabas sa silid nito ay ibinigay niya kay Jameson ang address niya. 3 araw ang lumipas, dumating ang araw ng Sabado. Naghahanda si Crescia ng susuotin nang may kumatok sa pinto ng apartment niya. Pagbukas niya ito mambad sa kanya si Jameson. Natigilan siya sa ayos ng binata.
Nakaputing dress shirt ito at itim na slacks. Hindi niya maikaila na higit na gwapo ito sa ayos nito ngayon. Hi, future wife. Nakangiting bati ng lalaki. Akala ko dinner ang pupuntahan natin. Bakit ang aga mo? 4:00 pa lang ng hapon na. I'm excited kaya napaaga ako ng punta. Wala din naman akong ginagawa sa bahay so might as well come early. Hindi pa ako naliligo. Nakaangat ng sulok ng labing pinasadahan siya nito ng tingin. I can very well see that, Kresha. Bigla ay nahiya siya sa suot na pambahay. Subalit kinunutan niya ng noo ang lalaki para itago yun. Maaga ka nagpunta kaya maghintay ka. Don't worry, take your time. I'm very willing to wait for you. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may ibang kahulugan ng sinabi nito. Subalit walang imik na pinapasok na lang niya ang binata sa apartment niya. May gusto ka bang inumin habang naghihintay? Tanong niya sa bisita nang maupo ito sa maliit na sofa. Just water. Pagkatapos bigyan ng tubig ay dumiretso si Kresha sa banyo. Dinala na rin niya roon ang isusuot na damit. Mabuti na lang at nakatapat ang pinto ng banyo sa pinto ng silid niya. Hindi niya alam kung bakit nakokonscious siya kapag pinagmamasdan niya siya ng lalaki. Kulang 1 oras ang nakalipas, lumabas siya ng silid na nakaayos na. Isang puting dress ang suot niya. Hinayaan lang din niyang nakalugay ang alon-alon na buhok. Tumayo si Jameson at pinasadahan siya ng tingin. Ang ganda mo, future Mrs. Sa kabila ng bahagyang pagkailang ay nag-angat siya ng kilay. Pasado ba? Lumunok ito. Sa akin? Sobra. Anong sayo? Sa lola mo? Sa kanya ko kailangan magpa-impress, hindi sayo. Wala akong pakialam sa opinion mo. Natawa ito. Sungit. Pero oo, papasa ka dun. Kahit na hindi ako mayaman tulad niyo at nurse lang ako? Hindi tumitingin si Lolo sa estado ng buhay. Mahirap lang si Lolo nung pinakasalan niya. And don't worry, kahit anong sabihin ni Lola, wala siyang magagawa dahil ipaglalaban kita. Tila may kumurot sa puso ni Kresha sa sinabi ni Jameson. Naalala niya ang dating nobyo na hindi man lang siya nagawang ipaglaban sa pamilya nito sa kabila ng 8 taong relasyon nila. Ipinagpalit pa nga siya nito sa iba. Tara na at baka abutan pa tayo ng traffic. Yakag ni Kresha sa lalaki. Dumiretso sila sa sasakyan na dala ng binata. Nalaman niyang may kasama itong driver. Sa bagay, ilang araw pa lang itong nakakalabas ng ospital. For you, future Mrs. Malaki ang ngiting wika ni Jameson pagpasok nila sa sasakyan. Magkatabi sila ng binata sa loob at siniguro nitong hindi sila naririnig ng driver. Nabigla man ay nag-angat siya ng kilay. Bakit may paganito ka pa? Of course, kailangan nating magpanggap na in love sa isa't isa, hindi ba? Salamat. Patingin nga ng ngiti mo, future wife. Ano? Kailangan ko makita kung paano kang umiti sa akin. Magpapanggap tayong in love sa isa't isa sa harap ng lola, di ba? Wala pa naman tayo sa mansyon niyo. Kaya nga nagpo-practice tayo ngayon. Gusto niyang umangal, subalit tama naman ito. Pinilit niyang umiti kay Jameson. Yan, okay na? No, halatang peke, Kresha. Try again. Pinigilan niyang umirap bago muling umiti. Sa pagkakataong yun ay pinilit niyang gawing natural ang ngiti. Napakurap si Jameson bago gumanti ng ngiti sa kanya. Yan, ganyan future wife. Alam mo, dapat lagi kang umingiti kasi lalo kang gumaganda. Hindi mo ako kailangang bulahin, Jameson. Tinawag mo na ako sa pangalan ko. Tila namang hangwika nito. Okay na yun kaysa sa suggestion mo na baby. Natawa ito. Give me your hand. Kailangan masanay ka na hawak ko ang kamay mo. Napilitang ibinigay niya rito ang kamay. Hindi niya maintindihan kung bakit may gumapang na kuryente sa katawan niya nang hawakan nito ang kamay niya. Tandaan mo, bawal ang halik sa lips. Kapag ginawa mo yon, makakarating sa lola mo tong panloloko mo sa kanya. Paalala niya kay Jameson. Don't worry, I will respect you, Kresha. Inilabas nito ang isang singsing at isinuot sa ring finger niya. Napatanga siya habang nakatingin sa engagement ring sa daliri. Bakit kailangan may ganito pa? Of course, para maniwala sa atin si Lola. Dinala nito ang kamay sa bibig at hinalikan ng singsing na isinuot sa kanya. Wala pa tayo sa harap ng lola mo, Jameson. Nagiinit ang mga pisnging sambit niya. Like I said, we need to practice, my future wife. Inirapan niya ang binata, subalit hindi naman niya binawi ang kamay mula rito. Nanatiling hawak nito ang kamay niya
hanggang sa makarating sila sa mansyon. Kailangan mong galingan magpanggap na in love sa mokong na yan, Kresha, para sa 10 milyon. Paalala niya sa sarili. Naabutan nila ni Jameson ng abuela nito sa malawak na tanggapan. Agad na tumayo ang matanda nang makita sila. Jameson, iho, talagang hindi ka nga nagbibiro nang sabihin mong may ipapakilala kang babae sa akin. Gulat na wika ng matanda. Lola, I would like you to meet Kresha, my lovely fiancé. Fiancé? Nabiglang gagad ng matanda at bumaling sa kanya. Teka nga, bakit familiar ka, iha? I feel like I've already seen you. You've seen her at the hospital. Nurse si Kresha. She was one of the nurses assigned to me. Ani Jameson sa matanda. Akmang sasagot din si Kresha nang muling magsalita si Senyora Jimena sa apo. At paano mo naging fiancé ang magandang babaeng to? Ako ba'y pinaglololoko mo, Jameson? Why would I joke about this matter, Lola? Totoo ang sinabi ko. Fiancé ko si Kresha. Magpapakasal kaming dalawa. Ipinakita ng binata sa abuela ang singsing sa kamay niya. How did that happen? Nagdududang tanong ng matanda. It was love at first sight, Lola. Nung magising ako sa ospital, si Kresha ang una ko nakita. Bumilis ang tibok ng puso ko nang magtama ang mga mata naming dalawa. I realized I fell in love with her right at that moment. Sagot ni Jameson sa abuela bago masuyong bumaling sa dalaga. I told her my feelings, and luckily she feels the same. Bago ako lumabas ng ospital, inalok ko agad siya ng kasal. At pumayag ka, iha? Anang senyora sa kanya. Nahihiyang ngumiti si Kresha sa matanda. Tulad ni Jameson, na love at first sight din po ako sa apo niyo. We will get married next week, Lola. Wika ni Jameson sa abuela. Bakit biglaan, iho? Inalok mo agad ng kasal at ngayon magpapakasal na kayo sa susunod na linggo? I love Kresha, Lola. After my accident, I realized that life is short. I can lose my life in a blink of an eye. That's why I decided to marry her already. At hindi ba gusto mo ako magpakasal na? Well, here it is. Sigurado ka bang mahal mo ang apo ko, iha? Tanong kay Kresha ng matanda. Lola, mahal ako ni Kresha. Papayag ba siya magpakasal sa akin kung hindi? Ani Jameson. Hindi ikaw ang tinatanong ko, Jameson. Lumunok si Kresha at sinalubong ang tingin ng senyora. Bago ko po nakilala si Jameson, niloko ako ng ex-boyfriend ko. Sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako magmamahal pa ulit. Pero nagbago ang lahat nang makilala ko si Jameson. Hindi ko inaasahan na titibok ulit ang puso ko. Mahal ko po ang apo niyo, Mrs. Ferreira. Hindi po ako mayaman, isang hamak na nurse lang ako. Kung nag-aalala kayo na pera ang habol ko sa apo niyo, payag akong pumirma ng prenuptial agreement. Hinalikan siya ni Jameson sa gilid ng ulo. No baby, wala kang pipirmahang prenup. Magpapakasal tayo sa ayaw at sa gusto ng mga tao sa paligid natin. Hindi ko sinabing tututulan ko ang pagpapakasal mo, apo. Gusto ko lang masiguro na totoo ang lahat ng to. Ani senyora at bumaling sa dalaga. Marahang hinila siya nito mula kay Jameson at niyakap. Welcome to the family, iha. Salamat po. Sagot niya sa matanda ng makabawi. Come on, dun tayo sa dining room. Pag-usapan natin na magiging kasal niyo ng apo ko. Sumunod sila ni Jameson sa matanda. Todo asikaso siya ng binata. Sumakay si Kresha sa ipinapakita ng lalaki dahil nakamasid ang abuela nito. Saan niyo balak magpakasal? I don't think we can achieve a church wedding in a month, iho. Ani Senyora Jimena sa apo. We will do a civil wedding first, Lola. Saka na kami magpapakasal sa simbahan. I want a grand wedding at matatagalan yun. Isa pa, nasa Bohol ang pamilya ni Kresha. You're from Bohol, iha? Baling ng senyora sa kanya. Tumango siya. Nandun pa ang pamilya ko, ako lang mag-isang nandito sa Maynila. Bakit nandito ka sa Maynila, iha? There are many good hospitals in Bohol. Tumikhim siya. Pinili ko pong umalis sa Bohol dahil sa nangyari sa dating relasyon ko. Doktor ang ex-boyfriend ko sa Bohol at pag-aari ng pamilya niya ang ospital kung saan ako dating nagtatrabaho. Ipinagpalit niya ako sa isang doktor dito sa ospital nila. Pinili kong magpunta dito sa Maynila para makalimutan ang nangyari. Sa gitna ng pagsasalita ay hinawakan ni Jameson ang kamay niya. Everything happens for a reason, baby. Nasaktan ka ng dating relasyon mo para mapunta ka dito sa Maynila. At ako, naaksidente ako para magkakilala tayo. Bumaling siya sa lalaki at ngumiti. Kung hindi niya lang alam ang totoo ay baka napaniwala siya ng acting ni Jameson.
In fairness, may future sa aktingan ng lalaking to. Anya sa isip. Payag ang magulang mo na magpakasal ka dito sa Maynila, iha? Tanong kay Kresha ng matanda. Nasa legal na edad na po ako para magdesisyon para sa sarili ko. Sagot niya. Bueno, masaya ako na sa wakas ay matatali ng apo ko. Akala ko'y sa kabayo na siya magpapakasal. Apo, kahit na pinag-alala mo ako, may magandang dulot ang aksidenteng nangyari sa'yo, iho. Sino mag-aakalang sa ospital mo lang pala makikilala ang babaeng makakapagtali sa'yo? Tila nasisiyahang wika ng senyora. Naging matiwasay ang hapunan nila kasama ang abuela nito. Napagkasundoan na 5 araw mula sa araw na yon ay magaganap ang kasal nila ni Jameson. Gusto ka ni Lola? Nakangising wika sa kanya ni Jameson. Pagkatapos ng hapunan ay nagpunta sa library ang abuela nito habang si Kresha ay dinala ni Jameson sa malawak na garden ng mansyon. Talaga? Niyakap ka niya. Hindi yun basta-basta nangyayakap, future wife. Sa tingin mo, naniwala siya sa kasinungalingan natin? Nakaangat ang kilay na tanong niya. Yes, future Mrs. Magaling ka palang umakting. Paano hindi ko gagalingan? Nakasalalay ang 10 milyon. Natawa ito. So, kung ginawa kong 20 milyon ang bayad sa'yo, mas gagalingan mo pang acting mo? Ibig sabihin, hahalikan mo na ako? Excuse me, hindi no. Hindi na bibili ang halik ko. Pasalamat ka hindi kita siniko kanina nung hinalikan mo ako sa ulo. Naaliw na natawa ito. Alright, sige. Thank you, future Mrs. Shh! Tumahimik ka nga. Baka kung anong isipin ng mga kasambahay niyo. Iisipin lang nila na naglalambingan tayo. Anito na kumindat pa. Hindi inaasahan ni Kresha ang pagwawala ng dibdib niya. Huwag ka nga kumindat, Jameson. Naaalibadbaran ako. Shh! Ano ka ba, baby? Nandito pa tayo sa mansyon. Kailangan mong umakting na mahal mo ako. Pasimpleng inirapan niya ito. Mahinang natawa si Jameson bago sumeryoso. Yung sinabi mo kay Lola kanina, is it true? Nagpunta ka dito sa Maynila para umiwas sa ex mo? Humugot siya ng hininga. Oo, silang may-ari ng ospital sa Bohol kung saan ako nagtatrabaho, kaya umalis ako ron. Tell me the whole story. I want to know. Sumimangot siya. Ayoko nga ikwento ang katangahan ko. They say people do stupid things when in love. So it's normal. Come on, I want to hear your story. Please? Naging malambing ang tinig nito. Sa huli ay tumikim siya at nagkwento. Mayaman ng pamilya ng ex-boyfriend kong si James. Ayaw sa akin ng pamilya niya kaya sikretong naging relasyon namin sa loob ng 8 taon. Then nalaman ko na ipinagkasundo siya sa doktor na kaibigan ng pamilya nila. At may relasyon na sila ng doktor na yun habang kami pa. Isang malaking gago pala yung ex-boyfriend mong yun. Galit na komento ni Jameson. Nakaigting ang panga nito at matalim ang mga mata. Nabigla si Kresha. Hindi niya inaasahan ang reaksyong yun mula sa lalaki. Oo, gago siya. Pero tanga ako kasi nagpaloko ako. Mahinang sambit niya. Lumambot ang mukha ni Jameson nang bumaling sa kanya. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ng lalaking yun, Kresha. Niloko ka niya. Hindi ka niya tinato ng tama. Now I understand your attitude towards me. Galit ako sa mga lalaki, lalo na sa mga gwapo at mayamang tulad ni James. Nagkataong kapangalan mo pa siya kaya talagang nasungitan kita. Hindi lahat ng lalaki kagaya ng ex mo. Hindi ako katulad ng ex mo, Kresha. Oo, gwapo ako pero siguradong mas gwapo ako sa kanya. Mayaman din ako pero mas mayaman ako sa kanya. Hindi niya alam kung bakit natawa siya. Paano mo naman nasabi? Hindi mo nga siya kilala eh. Ngumiti si Jameson. Ikaw ang magpatunay niyan. Mas gwapo at mas mayaman ako sa ex mo, di ba? Fine, oo. At lalong hindi ako kailanman naging mandoloko. Oo, hindi ko itatanggi na marami akong naging babae. Pero wala akong niloko isa man sa kanila. Wala akong pinagsabay. Una pa lang, malinaw na ang intensyon ko sa kanila. Habang nakatingin siya kay Jameson, nakita niya ang senseridad sa mga mata nito. Okay, sige, naniniwala ako. Good. Kung makikita ko lang walang yung ex mo, sasapakin ko siya. Or better yet, ipapasipa ko siya sa mga kabayo ko. Natawa siya. Di mo na yun kailangan gawin. Nabigyan ko na siya ng mag-asawang sampal. Kulang pa yun sa pananakit niyang ginawa sa'yo. Wala siyang karapatan na saktan ka. Wala siyang karapatang paiyakin ka. Tila may mainit na bagay na humaplo sa puso niya sa sinabi nito.
Hindi niya kayang itanggi na ramdam niya ang sinseridad sa tono nito. Salamat. Sinserong sagot niya. Marahang umiti si Jameson. Total, magiging mag-asawa naman tayo at magkakasama tayo sa iisang bubong. Can we at least be friends, Kresha? Fine, let's be friends. Namalaya niya ang sariling sagot sa binata. Naisip niyang tama ito. Magiging magkasama sila sa isang bahay at kailangan niyang makisama dito. Bukod pa sa kailangan nilang magpanggap sa harap ng pamilya nito. Makakatulong kung kahit paano ay magiging magkaibigan sila ng binata. Thank you, future wife. Masuyo itong humiti. Tumikim si Kresha. Tara na sa loob, baka hinahanap na tayo ng lola mo. Alright. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Sa pagkakataong yun ay walang atubiling ibinigay niya ang kamay dito. Lahat ba ng nurse malambot ang kamay? Tanong ni Jameson. Malay ko, hindi ko naman hinahawakan ng kamay ng mga katrabaho ko, no? Natawa ito. Akala ko ba magkaibigan na tayo, future Mrs.? Bakit tinatarayan mo pa rin ako? Sino may sabi na kapag magkaibigan na tayo, hindi na kita tatarayan? FYI, may pagkamataray po ako. At saka, ano ba kasi ang mga tanong mo? Natatawag na pailing ito. Pagbalik nila sa loob ng mansyon ay saktong pababa ang abuela nito sa grand staircase. Saan kayo galing mga apo? Tanong ng matanda. Sa garden, Lola. Sagot ni Jameson. Akala ko sumalisi ka na at gumagawa na kayo ng apo ko. Nag-init ang mukha ni Kresha sa sinabi ng matanda. Lola naman, saka na kapag kasal na kami ni Kresha. Nakangising sagot ng binata. Siguraduhin mo na mabibigyan niyo ako agad ng apo sa tuhod. Sigurado yan, Lola. Tatrabahuhin namin yan ni Mrs. Di ba, baby? Baling ni Jameson sa kanya. Kahit gusto niyang pandilatan ng lalaki ay peke siyang humiti. Opo, Lola. Pagkatapos ng church wedding namin ni Jameson. Hindi nagtagal ay nagpaalam na sila sa matanda. Thank you for tonight, Kresha. Wika ni Jameson nang ihatid siya nito sa apartment niya. Ginawa ko lang yung napagkasunduan natin. Ngumiti ito. Salamat din dahil pumayag kang maging magkaibigan tayo. No choice ako kundi makipagkasundo sa'yo. Baka pumangit ako kapag lagi akong galit sa'yo. Kahit naman lagi mo akong sungitan, I don't think papangit ka. Pumayag na ako makipagkaibigan sa'yo. Hindi mo na ako kailangang bulahin, Jameson. Sige na, good night na. Mag-ingat ka pa uwi. Good night, future Mrs. Nakangiting sambit nito. Kinabukasan, nagsimula ang panibagong linggo ni Kresha sa trabaho. Nang hapong yon, palabas siya ng ospital mula sa maghapong trabaho nang makita niya si Jameson sa lobby. Hi, Kresha. Nakangiting bati nito kasabay ng paglapit sa kanya. Jameson, anong ginagawa mo dito? May check-up ka ba? No, I'm here to fetch you. Bakit? Well, I'm on indefinite leave at magtataka si Lola kung hindi ko pupuntahan ng fiancé ko. Dito na nga lang ako sa lobby naghintay dahil ayaw mo maintriga ng mga katrabaho mo, di ba? Tumangon na lang siya at sumama rito patungo sa sasakyan nito. I have something to give you. Here. Inabot nito sa kanya ang isang kahon. Ano to? Ngumiti si Jameson. Yung pinabibigay ni Lola. She told me you can wear that on our wedding day. Binuksan niya ang kahon. Namangha siya nang tumambad sa kanya ang isang napakagandang vintage white dress. May kasama rin yung pearl jewelries na alam niyang hindi biro ang halaga. It was my grandmother's wedding dress when she first married my grandfather. But if you don't like it, we can always buy a new dress for you. Yung gusto mo talaga. May pagka-sentimental lang si Lola kaya gustong ipasuot sa'yo yan. Ano ka ba? Ang ganda-ganda nitong dress, Jameson. Walang makakatanggi dito. Saka ayaw kong ma-offend ng lola mo kapag hindi ito ang isinuot ko. Marahang umiti si Jameson. Ikaw ang bride, ikaw ang masusunod. Kung gusto mo talaga yan, then it's settled. Oo, gusto ko. Pakisabi sa lola mo, thank you. Pero don't worry, isasoli ko naman to pagkatapos ng kasal natin. No, Kresha. Lola already gave it to you, so keep it. Magtatampo yun kapag sinubukan mong isoli. Pero hindi birong halaga itong dress na to, lalo na tong mga alahas na kasama. Bale walang umiti lang si Jameson. And it's yours. Huwag ka na makipagtalo. Ang mabuti pa, kumain na lang tayo. Nagutom ako sa paghihintay sa'yo. Bahagya siyang nag-angat ng kilay. Sino bang may sabing maghintay ka? Lumabi ito. Wala ka bang awa sa future mister mo na kakagaling lang ng ospital?
Oo na, sige na, kumain na tayo. Natatawang pagpayag niya. Hindi mo pala ako kayang tiisin, future Mrs. Ayoko lang usigin ng konsensya ko. Pabirong ingos na sagot niya. Natawa lang si Jameson. Dumiretso sila sa isang restaurant para kumain. Inaamin ni Kresha na habang nakikilala niya si Jameson ay nagbabago ang tingin niya sa binata. Mali siya ng first impression niya rito. Mayaman ito, gwapo, subalit malayo ito sa dating nobyo niya at ramdam niya na sincero ang pinapakita nito sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas hanggang sa dumating ang araw ng kasal nila. Magaganap yun sa mansyon ng abuela ni Jameson. Saksi si Senyora Jimena at ang mga kasambahay sa pag-iisang dibdib nila. Ayon kay Jameson, hindi makauwi ang kapatid nito dahil hindi pa tapos ang kompetisyong sinalihan. You're so beautiful, Iha. Bagay na bagay sa iyo ang dress. Puri sa kanya ni Senyora Jimena. Suot niya ang dress na ibinigay nito sa kanya. Salamat po, Mrs. Ferreira. Salamat sa pagbigay niyo sa akin ng damit na to. Call me Lola from now on, Iha. Nakangiting sagot nito. Now I understand kung bakit nagmamadali ang apo ko na pakasalan ka. Ngumiti siya sa matanda. Siya namang paglapit ni Jameson sa kanila. Can I have my bride now, Lola? Anito sa matanda bago hawakan ng isang kamay niya. Nakangiting iniwan sila ni Senyora Jimena. Humarap sa kanya si Jameson. Pinasadahan siya ng tingin. What? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Hindi ba bagay sa akin ang suit ko? Alam nating maganda ka, but I just want to say that you're 10 folds prettier now. Sobrang ganda mo. Pabirong inirapan niya ang lalaki. Hindi mo na ako kailangang bulahin pang lalaki ka. Magpapakasal na ako sa'yo. Masuyo nitong hinawakan ng muka. And thank you for marrying me. Ako ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo dahil pakakasalan mo ako, Mrs. Alam niyang sinabi lang yun ni Jameson dahil nasa harap sila ng lola nito. Subalit hindi niya napigilan ang pag-iinit ng pisngi. Ang galing mo ring mambola, no? Kaya nga nakuha kita, di ba? Nakangiting kindat nito. At hindi mo itinanggi na binubola mo nga lang ako. I'm just kidding. Lahat ng sinabi ko, totoo. Galing dito sa puso ko. Dinala nito ang kamay niya sa dibdib nito. Kasabay ng pagdama niya sa tibok ng puso ni Jameson ay tila nagwala rin ang puso niya. Ako ba, hindi mo bobolahin? Nagpagwapo ako lalo sa araw na to, oh. Pagpapatuloy pa nito. Hindi mo na kailangan ng pambobola ko. Pabirong sagot niya. Huwag kang madamot sa papuri, Mrs. Come on, kailangan ko ring marinig kung gaano ka nagagwapuhan sa groom mo. Fine, mas gwapo ka po ngayon. Bagay sa'yo ang barong na suot mo. Okay na? Thank you. I can't wait to marry you. Masuyong sagot nito. Ilang sandali pa ay dumating na ang Wes at nagsimula ang seremonya ng kasal. You may now kiss the bride. Deklara ng judge pagkatapos nitong ipahayag na ganap na ang pag-iisang dibdib nila. Pagharap ni Kresha kay Jameson ay masuyong hinapit siya ng asawa. Subalit sa halip na sa pisngi ay mga labi niya ang hinalikan nito. Labis na nabigla si Kresha. Subalit sa huli ay napapikit na lamang siya kasabay ng paggapang ng kuryente sa katawan niya. Nagawa lang niyang idilat ang mga mata nang pakawalan siya ni Jameson. Bakit sa lips mo ko hinalikan? Mahinang kastigo niya sa asawa habang patungo sila sa garden kung saan nagpahanda ang lola nito. Magtataka si Lola kapag sa pisngi kita hinalikan, Mrs. Gusto niyang magalit sa lalaki subalit nakapagtataka na wala siyang makapanggalit sa dibdib. Kasi na-enjoy mo ang halik niya. Tudyo sa kanya ng isang bahagi ng isip. Masarap naman akong humalik, di ba? Nangingiting tanong ni Jameson. Wow, hindi ka rin mayabang, no? Ngumisi ito. Well, I saw you close your eyes. Na-enjoy mo yung kiss ko. Namula ang mukha ni Kresha. Akmang pabiro niyang hahampasin ang braso nito nang natatawang umiwas sa kanyang lalaki. Baby naman. Wala pa tayong isang oras na kasal, inaaway mo na ako. Bibihin mo ang mukha mo. Kiyatay. Natatawang niyakap siya nito. Maganda mong magalit. Alam mo ba yun? Nagwala ang dibdib ni Kresha. Sa huli ay umirap na lang siya. Pasalamat ka. Pasalamat ako na gwapo ako. Pasalamat ako na mahal mo ako. O both? Akmang susuplahin niya ito nang makita niyang nakatingin sa kanila ang abuela nito. Matamis siyang ngumiti kay Jameson. Oo, pasalamat ka, gwapo ka. At mahal kita.
Sarap naman nun, misis ko. Mahal din kita sobra. Masuyong sagot nito. Hindi niya inaasahan ang muling pagwawala ng puso. Tara na nga at kumain. Naggutom na ako. Sa halip ay wika na lang niya. Nang gabing yun ay umuwi sila sa condo unit ni Jameson. Naroon na ang ilang gamit ni Gresha dahil bago pa ang kasal ay tinulungan na siya ni Jameson na ilipat ang mga importanteng gamit niya doon. Binigyan siya ng asawa ng sariling silid. Dahil sa pagod ay agad siyang nakatulog. Nang magising siya kinabukasan ng umaga, hindi niya inaasahan na maaabutan niya si Jameson sa kusina na naghahanda ng almusal. Good morning, Mrs. Come on, let's eat. Malaki ang ngiting bati ni Jameson. Napatitig siya sa asawa. Hindi mo kailangan gawin to, Jameson. Nagkasundo tayo na sa papel lang ang kasal natin, hindi ba? But we're friends, Gresha, right? Hindi naman masama na idamay ko sa breakfast ang kaibigan ko, hindi ba? Come on, mag-breakfast na tayo. Dumulog siya sa hapag. Thank you dito sa breakfast. You're welcome. Hindi ko ina-expect na marunong ka palang magluto, senyorito. Pabirong tudyo niya. Naman, misis. Baka magulat ka kung ano mga kaya kong gawin. Malalaman mo na husband material ako. Anito na kumindat pa. Kumain ka na lang dyan ng luto mo, mister. Ingos niya. I like how you call me mister. From now on, yan ang itawag mo sa akin, ha? Anito sa kanya bago sumubo ng pagkain. Hindi ka rin demanding, ano? Trust me, misis. Hindi pa ako demanding sa lagay na to. By the way, wala kang pasok hanggang bukas, right? Oo, bakit? We'll go to Batangas. I'll show you our farm there. Ipapakilala ko rin sa'yo si Lightning at Thunder. Lightning at Thunder? Yung mga kabayo mo? Oo, nasa farm sila sa Batangas. Yung isa, si Thor, nasa Manila Polo Club. Binisita ko na siya pagkatapos ko lumabas sa ospital. He's still injured kaya kay Lightning at Thunder muna kita ipakikilala. Anito. Pagkatapos nga nilang kumain ay nag-ayos na sila para sa pag-alis. Dahil inabot sila ng tanghali sa daan ay huminto sila sa isang restaurant para mag-lunch. What's Bohol like? Hindi pa ako nakakapunta dun. Isama mo ako kapag umuwi ka. Ani Jameson sa gitna ng pagkain. At anong sasabihin ng pamilya ko kapag isinama kita? Tell them I'm your husband. Nakangiting sagot nito. Hindi pwede. Bakit naman? Ayaw mong malaman ng pamilya mo na nagpakasal ka? Sa papel lang tayo kasal. Contract wife mo lang ako. Kapag sinabi kong asawa kita, mag-e-expect ang mga yun, tulad ng lola mo. Kaya mas mabuting wala silang alam. What if i-extend na lang natin ang kontrata natin? After 5 years, saka na tayo maghiwalay. Natawa si Gresha. Yung 10 million, kailangan 50 million na kapag ginawa mo yun. Deal. Nakangising sagot nito. Hay, nabuwang ka na dong. Naiiling na wika niya sa wikang Bisaya. What did you say? Sabi ko, nabaliw ka na. Bisaya yun dong. You know how to speak Bisaya? Ano ka ba? Taga-Bohol ako. Siyempre marunong ako. Come on, speak to me in your native language. Ayoko nga, pinagtitripan mo lang ako. Hindi gusto ko lang marinig ulit. Natawa siya sa kakulitan nito. Ayoko, kumain ka na lang dyan. Kinuha nito ang binalatang sugpo at inalapit sa bibig niya. Ikaw ang kumain, misis. Hindi ako bata, mister. I know, pero baby kita. Namula ang mukha niya. Ano ka ba? Wala naman tayo sa harap ng lola mo. I know, pero nandyan si Mang Carding, Anito na ang tinutukoy ay ang driver na kasama nila na kumakain sa kabilang mesa. Sa huli ay hinayaan niyang subuan siya nito. Sa kabila ng pagkamalokong ugali ng lalaki, nag-e-enjoy si Gresha na kasama ito. Sa halip na mainis ay namalaya niya ang sariling nangingiti sa mga banat nito. Na-appreciate niya ang pagiging maasikaso nito kahit na wala naman itong responsibilidad sa kanya. Isang oras ang nakalipas, nakarating sila sa farm ng pamilya ni Jameson sa Batangas. Sinalubong sila roon ng mayordoma na nagpakilalang dating yaya ni Jameson at nakakambal nito. Manang Mona, this is Gresha, ang asawa ko. Pakilala sa kanya ni Jameson sa matanda habang nakaakbay sa kanya. Hindi ako makapaniwalang nag-asawa ka na, iho. Pasensya na kung biglaan, Manang. Don't worry, magpapakasal kami ni Gresha sa simbahan at imbitado ang lahat. Ito kasing magandang misis ko, ayaw na akong pakawalan. Di ba, baby? Bumaling sa kanya ang asawa at nakakalokong ngumiti.
Ikaw ang hindi makapaghintay na pakasalan ako. Nakaangat ang kilay na pakikisakay niya. Tama ka naman. Hindi ako makapaghintay na mapasakin ka. Sagot nito. Sa harap ng dating yaya ay hinalikan siya nito sa noo. Hindi niya naitago ang pag-iinit ng mga pisngi. Ngayon ko lang nakitang nagkaganyan ng alaga ko sa isang babae. Salamat at dumating ka sa buhay ng alaga ko, Iha. Akala ko kabayo na lang ang mamahalin niya. Masayang-masayang wika ng matanda kay Kresha. May kapantay na ang mga kabayo ko sa buhay ko, Manang. Natatawang wika ni Jameson. Nagangat siya ng kilay sa mister. Ang lagay kapantay lang pala ako ng mga kabayo mo ha. Dati ipinantay mo na rin ang ganda ko sa kabayo ah. Joke lang, Mrs. Siyempre mas maganda ka at ikaw lang ang nag-iisa dito sa puso ko. Wala kang dapat ipagselos, okay? Puwang. Natatawa na lang na sagot niya na ikinatawa rin ito. Malaki ang bahay ng pamilya ni Jameson sa Batangas, subalit sa isang kwarto lang sila tumuloy ng asawa. Don't worry, safe ka sa akin, Mrs. Ani Jameson. Talaga, makakatikim ka ng sipa sa akin kapag may ginawa kang di maganda. How about me? Safe ba ako sa'yo? Baka ako yung kapangin mo, Mrs. ha? Hoy, ang kapal mo. Natawa ito. Come on, let's go downstairs. Ipapakilala kita sa mga kabayo ko. Nagtungo sila ni Jameson sa kwadra. Ayon sa asawa ay 5 ang mga kabayong naroon. Mang Selmo, pakilabos si Thunder at Lightning. Ani Jameson sa tagapag-alaga ng kabayo. Ipinakilala siya nito sa matanda. Namangha si Kresha nang lumabas ang 2 malalaking kabayo. Malalaki yon at halatang imported. Lumapit si Jameson at masuyong hindi masama ngayon. Did you guys miss me? Masuyong tanong ni Jameson sa mga alaga. Halinhina nitong hinaplos ang lieg ng mga hayop. Ayon kay Jameson, ang itim na kabayo ay Thunder ang pangalan, habang ang puti ay Lightning. Namangha si Kresha habang pinapanood ang asawa. Kitang-kita niya ang pagmamahal nito sa mga alaga. Do you see this woman here? She's my wife, Kresha. Ang ganda niya, di ba? Just like you guys. Pero syempre, dahil ayaw kong magselos ang asawa ko sa inyo, mas maganda pa rin siya. Natawa si Kresha sa kalokohang sinabi ni Jameson sa mga kabayo. Nakangising bumaling sa kanya ang asawa. Come on, Mrs. Hawakan mo sila. Hindi ba ako sisipain ng mga yan? Nag-aalalang tanong niya. Mabait yung mga alaga ko, mana sa akin. Talaga? Mabait ka? Duda ako dyan. Sagot niya ay nang ikinatawa nito. Sa kabila ng pag-aalinlangan ay hinaplos niya ang hayop. Napangiti siya nang humilig ang ulo ni Lightning sa kamay niya. Ganoon din si Thunder nang himasi niya ang leeg nito. They're both Arabian stallions. Wika ni Jameson. Ipinakilala din siya ng asawa sa kabayo ng kambal nitong si Jackson. Kapag binigyan kita ng kabayo, anong bibigay mong pangalan sa kanya? Tanong sa kanya ni Jameson. Bakit mo naman ako bibigyan ng kabayo? Ni hindi nga ako marunong mga bayo. I'm just asking, Mrs. Sandaling nag-isip siya. Petra siguro? Petra? Bakit naman Petra? Nagtanong ka, sumagot ako, mister. Saka ang ganda kaya ng Petra, parang movie ni Vice ganda. Vice who? Inikot niya ang mga mata. Artista yon. Ewan ka sa inyo mga mayayaman. Hindi ka pa nakasakay ng kabayo, di ba? Come on, let's ride Lightning. Namilog ang mga mata niya. Jameson, kakagaling mo pa lang sa aksidente. It's just a minor accident, Mrs. Minor accident ka dyan. Baka nakakalimutan mong nagka-blood clot ka sa ulo. But I'm fine now, aren't I? Hindi pwede. Lumaki ang ngiti nito. Concern ka sa akin, Mrs. Siyempre, may utang ka pang 5 million sa akin, no? Natawa ito bago sumeryoso. Come on, nothing will happen. Naaksidente ako dahil naglalaro kami ng polo. It's a dangerous sports. Pero sasakay lang tayo kay Lightning ngayon at maglilibot sa farm, baby. Nothing to worry about. Trust me on this, okay? Tila unti-unting may nalulusaw sa loob ni Kresha. Fine, pero kailangan kasama pa ako. Ang taas ng kabayo mo, baka mahulog ako. Hindi ka mahuhulog. At paano mo nasabi? Ikaw ang expert sa pagsakay, nahulog eh. Like I said, naglalaro ako ng polo noon. Hindi natin patatakbuhin si Lightning ngayon. Hindi kita hayaang mahulog, Mrs. Pangako. Tila may mainit na gumapang sa puso niya.
Kapag nahulog ako, talagang sasamain ka sa akin, Jameson. Namilog ang mga mata niya nang walang ano-ano'y hawakan ni Jameson ang bewang niya at inangat siya sa ere. Walang kahirap-hirap na isinampa siya nito sa likod ng kabayo. Ay, giyatay, baka mahulog ako, Jameson. Natatarantang wika niya. Relax, baby. I'm here. Nothing will happen. Kasunod niyon ay sumampa ang asawa sa kabayo. Pumesto ito sa likod niya. I'm here behind you, so relax, Mrs. Masuyang wika nito sa likod niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Kresha. Hindi niya alam kung dahil kinakabahan siyang mahulog o dahil sa presensya ni Jameson sa likod. Nakadikit ang likod niya sa dibdib ng asawa. Dahil hawak nito ang renda ng kabayo, tila nakayakap ito sa kanya mula sa likod. Ramdam niya ang init ng katawan nito. Let's go, Lightning. Ani Jameson at mahinang hinila ang renda. Alam kong Lightning ang pangalan ng kabayo mo pero wag mong patatakbuhin, mister. Of course, baby. Dahan-dahan lang tayo dahil first time mo. Nag-init ang mukha niya. Bakit parang tila may ibang kahulugan sa kanya ang sinabi nito? Ang bastos mo. Anong bastos dun sa sinabi ko na dahan-dahan lang tayo dahil first time mo? Wala. Narinig niya ang halakhak ni Jameson. Ang misis ko naman may pagkaberde pala ang utak. Pisting yawa ka, Jameson. May panggigigil na wika niya sa wikang Bisaya. Anong sabi mo? Pisting what? Minumura mo ba ako, baby? Nakakainis ka kasi. Hindi ako na-green-minded, no? Natawa ang asawa. Shh! Wag mo akong awayin, baby. Baka ihulo tayo ni Lightning. Sige ka. Akala ko ba mabait tong kabayo mo? Oo, mabait. Pero ayaw niya nang may umaaway sa akin. So wag mo akong awayin, misis. Niloloko mo lang ako. Muli ay natawa ito. Kahit hindi ko nakikita ang mukha mo, alam kong nakairap ka sa akin, misis. Mabuti alam mo. Natawa ito at hinalikan ang tuktok ng ulo niya. Tulad ng sinabi ni Jameson, mabagal ang galaw ng kabayo habang naglilibot sila sa farm. Unti-unting naglaho ang kaba ni Kresha. Subalit hindi pa rin kumalma ang puso niya hanggang sa makabalik sila sa pinanggalingan at makababa sa kabayo nito. Nag-enjoy ka ba, misis? Masuyong tanong ng asawa. Oo. Tumango lang siya. See? Ang sarap sakyan ni Lightning, di ba? Suwabe lang. Noon pa man, siya ng paborito kong sakyan. Talaga? Hindi ang mga babae mo? Nakaangat ang kilay na tanong niya. Tumaas ba ba ang kilay ni Jameson at pilyong umiti? Hindi, don't worry. Kapag nasakyan kita, siguradong ikaw ng paborito ko, misis. Ang bastos mo? What? Ikaw yung nagsimula, misis. Sinong unang nagbanggit ng babae? Ikaw, hindi ba? Natatawang sagot nito. Ambot sa imo. Akmang lalagpasan niya si Jameson nang biglang dumating si Manang Mona. Oh, bakit tila nakangusang asawa mo, Jameson? Ito po kasing misis ko, Manang. Nagsiselo sa mga naging babae ko. Don't worry, baby. Ikaw lang ang naisakay ko kay Lightning. Hindi ako nagsiselos, ha? Natawa lang ang matanda. Pumasok na kayong dalawa at magpapahanda ako ng merienda. Gumawa ako ng lasagna. Ipasok ko muna si Lightning. Sige na, misis. Mauna ka na. Huwag ka nang umuso dyan. Baka halikan kita. Namumulang inirapan na lang ni Kresha ang asawa bago sumunod sa matanda. Mukhang nakahanap ng katapat sa iyo ang alaga ko, iha. Tila natutuwang wika sa kanya ng matanda. Napangiti na lang siya. Tulungan ko na po kayong maghanda ng merienda. Pagbalik ni Jameson ay nakahanda na ang merienda sa malawak na tanggapan ng bahay. Salamat, Manang. Anang lalaki sa matanda. Tinulungan ako ng asawa mo na maghanda, iho. Nakangiting bumaling si Jameson kay Kresha. Sweet naman ang asawa ko. Talagang ayaw ako magutom. Thank you, baby. Tumikhim siya. Kumain na tayo. Habang kumakain ay napansin ni Kresha ang mga nakadisplay na portrait sa bahaging yun ng bahay. Yung portrait sa gitna, kaming dalawa yan ni Jackson kasama si Lola. Yung isa naman kasama namin si Mom and Dad. 10 years old kami dyan. Ani Jameson sa kanya. Ang ganda at gwapo ng parents nyo. Komento niya. Siyempre, kaya nga gwapo ako, di ba? Mas gwapo ang kapatid mo kaysa sayo. Excuse me, miss. Mas gwapo ako kay Jackson. Siya kaya, patuloy na pangaasar niya sa mister. Bawiin mo ang sinabi mo kung ayaw mong halikan kita. Bakit ko babawiin? Mas gwapo naman talaga siya. Ngumiti ito.
Sus, if I know, gusto mo lang nahalikan kita. Don't worry, mamaya sa kwarto, Mrs. Nag-init ang mga pisngi ni Kresha na ikinatawa ni Jameson. Tila nasisiyahan itong sumubo ng pagkain nang makita ang pag-irap niya. Pagkatapos ng hapunan ay tumuloy silang mag-asawa sa silid nito. Bakit may unan sa gitna ng kama? Tanong ni Jameson paglabas nito ng banyo. Bagong ligo ang lalaki at nakapantulog na rin tulad niya. Nilagay ko, baka mamaya kasi yakapin mo ko. Mahirap na. Baka ikaw ang mangyakap sa akin, Mrs. Bakit naman kita yayakapin? Hindi ako malikot na tulog, no? Okay lang naman sa akin kung yayakapin mo ko, Mrs. Pabirong wika nito. Kapag uway na upo ito sa kanilang bahagi ng kama at bumaling sa kanya. I hope you enjoyed this day, Kresha. Umiti siya. Oo, ang ganda dito sa farm nyo. Nag-enjoy ako maglibot gamit ang kabayo mo. Bukas ulit, pero mabilis na, kasi hindi mo na first time. Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Ewan ko sa imo, yung utak ko na naman. Ikaw ang nag-iisip ng kung ano, Mrs. Inosente kaya ako? Umingo siya. Inosente daw. Yatay. Napapabisaya ka pala kapag naiinis ka. Ang cute mo, Mrs. Alam mo ba yun? Sarap mo tuloy kulitin. Nagwala ang puso ni Kresha. Hay nako, ambot sa imo. Matutulog na ako. Ikaw rin matulog ka na. Opo, Mrs. Good night. Good night, mister. Hindi napigilan ni Kresha ang ngiti sa labi nang ipikit ang mga mata. Kinabukasan nagising siya na magkayakap sila ni Jameson. Wala na ang unan sa pagitan nila. Nanlaki ang mga mata niya. Bago pa siya makalayo sa lalaki ay nagmulat na ng mga mata ang asawa. Good morning, Mrs. Paus ang boses na bati nito. Bakit magkayakap tayo, Jameson? Iyakap mo ako kagabi, no? Ako sa niya. Ikaw kaya ang yumakap sa akin, Mrs. Nagising na lang ako kagabi na nakayakap ka na sa akin. Namilog ang mga mata niya. Bakit hindi ka lumayo? Baka magising ka eh. Hinayaan ko na lang na yumakap ka. Ramdam ni Kresha na halos kasimpulan na ng kamatis ang mukha niya. Sorry. Ngumiti lang si Jameson. It's okay, baby. Ang sarap naman ng yakap mo eh. Sarap mo rin panoorin kapag natutulog. Para kang anghel. Kapag gising kasi, parang anghel pa rin pero may maliit na sungay. Pinaniitan ito ni Kresha ng mga mata. Anong sungay ka dyan? Mahinang humalakhak si Jameson. Umagang-umaga, nagpapakita ang asawa ko ah. Hindi ako nagpapakit sa'yo ah. Naiinis ako. Ganun pa rin yun kasi nakikita na ako sa'yo kapag naiinis ka. Bago pa siya makasagot sa sinabi nito ay lumapat na ang mga labi nito sa noo niya. Good morning, Mrs. ko. Nagwala ang puso ni Kresha. Isang tikhim ang lumabas sa bibig niya. Morning, bangon na tayo, nagugutom na ako. Ito na po, babangon na. Malaki ang ngiting sagot ni Jameson. Nang araw na yun ay muli silang naglibot sa farm sakay sa kabayo ni Jameson. Tinuruan din siya ng asawa na magpakain ng iba't ibang hayop na alaga ng mga ito sa farm. Nang hapong yun ay nagpaalam sila kay Manang Mona. Talaga bang babalik na kayo sa Maynila? Tanong ng matanda. May pasok po kasi ang asawa ko, Manang. Huwag po kayong mag-alala, babalik po kami. Opo, babalik kami ni Jameson sa susunod na day off ko. Babay po. Segunda ni Kresha sa sinabi ng asawa. Yung sinabi mo kay Manang, is it true? Babalik tayo sa day off mo? Tanong ni Jameson habang nasa biyahe sila pabalik ng Maynila. Kung pwede ka nun, ani Kresha. You know I'm on indefinite leave. Pwede tayong magpunta kahit saan, Mrs. Nakangiti sagot nito. Balik tayo sa farm. Sure, I'm glad you enjoyed spending the weekend there. Gumanti siya ng ngiti. Thank you sa pagdala sa akin sa farm niyo. You're welcome, Mrs. Sabihin mo lang kung saan mo gustong pumunta. Pupuntahan natin. Talaga? Of course. All for my wife. Umirap siya subalit hindi niya napigilang mapangiti. 2 araw lang ang itinagal nila sa farm nito sa Batangas subalit nagkalapit sila ng husto ng asawa. Sa sumunod na araw, paglabas niya mula sa ospital ay naabutan niyang naghihintay si Jameson sa kanya sa lobby. Bakit nandito ka? At bakit may bulaklak ka? Tanong niya sa asawa. Binisita ko si Lola sa office. Sinabi ko sa kanya na susunduin kita sa trabaho at magde-date tayo ngayon, kaya nandito ako. Hindi niya maikaila ang pagwawala ng puso nang tanggapin mula rito ang bulaklak.
Salamat. Hindi na rin siya kumontra nang dalhin siya ni Jameson sa mall. Nanood sila ng sine at kumain ng hapunan. Sa sumunod na araw ay ganoon ang eksena nila. Sa umaga ay may nakahanda ng almusal kapag nagigising si Kresha. Pagdating ng hapon ay sinusundo siya ng asawa at sabay silang naghahapunan. Habang nakakasama niya si Jameson ay lalo pa silang napapalapit sa isa't isa. Kresha, nakita kita kahapon, may sumundo sa iyong lalaki. If I remember correctly, si Mr. Ferreira yon, dati nating pasyente. O sisa sa kanya ng kaibigang si Alexa. Sa halip na mag-deny ay tumango siya sa kaibigan. Oo, si Jameson, dating pasyente dito sa ospital. May hawak na bulaklak eh. Nanliligaw sa'yo? Oh my God, ang swerte mo, friend. Napangiti siya sa babae. Sa araw-araw na pagsundo sa kanya ng asawa ay lagi itong may dalang bulaklak. Noong una ay pinuna niya ang lalaki, subalit tuloy pa rin ito sa pagbibigay ng bulaklak. Nang magtagal ay nasanay na siya. Nako, sagutin mo na agad. Ang swerte mo kapag naging boyfriend mo yun. Ang gwapo tapos mayaman pa. Kung alam lang nito na asawa na niya ang lalaki. Anya sa isip. Swerte ako pero hindi dahil mayaman si Jameson at gwapo, kundi dahil maalaga siya at masarap magmahal. Wala sa sariling sagot niya sa kaibigan. Asus, kaya pala halatang in love ka. Tukso ni Alexa. Natigilan si Kresha sa sinabi ng babae. Sa isang iglap ay bumundol sa kanya ang realisasyon na may nararamdaman na siya sa asawa. Pagkatapos siyang masaktan sa dating nobyo, ipinangako niya sa sarili na hindi na siya magmamahal pang muli. Subalit ngayon ay mahal na nga si Jameson. Kapag natapos ang kontrata nila ng lalaki ay masasaktan siyang muli dahil maghihiwalay sila ni Jameson. At sa pagkakataong yon, wala siyang ibang sisisihin kundi ang sarili. Matagal pa naman yun. Sulitin mo muna mga araw na magkasama kayo. Anang isang bahagi ng isip niya. Paglabas nila mula sa trabaho, naabutan niya si Jameson sa lobby ng ospital. Muli ay may hawak na bulaklak ang asawa. Nagwala ang puso niya nang magtama ang mga mata nila. Hi, my beautiful wife. For you. Anito ako sabay ng pag-abot ng bulaklak. Tipid siyang umiti. Salamat, nagkabala ka na naman. Are you okay? Bakit parang matamalay ka? Something happened at work? Umiling siya. Gutom lang. Then come on, let's eat. Dinala siya nito sa paboritong restaurant sa malapit na mall. Todo asikaso siya ng asawa habang kumakain. Here, Mrs. Kain ka ng marami para bumalik ang energy mo, okay? Kawawa naman ang baby ko, nagutom. Tila may mainit na humaplo sa puso niya. Kalma, mister. Kumain ka na rin. Naninibago ako. Hindi mo ako tinatarayan, ah. Nang mga sandaling yon, nagdesisyon si Kresha na saka na niya iisipin ng konsekwensya ng nararamdaman kay Jameson. Sa ngayon ay hahayaan niyang maging masaya ang sarili sa piling ng asawa. Bakit? Namiss mo agad? Pabiro siyang nagangat ng kilay. Mamisi ito. Ayun na, bumabalik na sa normal ang asawa ko. Natawa siya. Kumain ka na nga, wag puro akong asikasuhin mo. Alam mo, makita lang kitang kumakain, nabubusog na ako. Ang corny mo, Mr. Jameson Ferreira. Sus, nabula ka naman. Ibig sabihin, kinilig ka, Mrs. Ferreira. Oh, wag mo i-deny. Liars go to hell, Mrs. Habang kumakain ay nagkukulitan sila ng mister. By the way, gusto pala ni Lola na sa mansyon tayo mag-dinner bukas, Mrs. Ani Jameson. Talaga? Oo, mag-ready ka na. Siguradong magtatanong yun kung may incoming apo sa tuhod na siya. Namula siya. Anong sasabihin ko? Tell her na on the way ng apo sa tuhod niya. Humisi ito at sumubo. Ewan ko sa'yo, may sauce ka sa labi, mister. Pinunasan niya ang labi nito gamit ang kanyang daliri. Nabigla siya nang kunin nito ang kamay niya at dilaan ang hintuturo niya. Jameson? What? Tayong dalawa lang naman ang nandito sa private room eh. Saka sayang yung sarsa. Ang sarap eh. Dinilaan pa nito ang sariling labi. Buwang. Nako, misis, alam mo ang ibig sabihin yun ha? Sige nga, ano? Baliw. Natawa siya. Oo, nabuwang ka eh. Dilaan mo ba naman ang sarsa sa daliri ko? Wala eh. Nabuwang ang mister mo sa'yo. Ay, ambot. Kumain ka na nga lang dyan? Kinabukasan, nabigla siya nang ipaghanda siya ng baon ng asawa. I made you lunch and sandwich, Mrs. Baka sa dami ng trabaho mo, hindi ka nakakakain ng maayos.
Tingnan mo kahapon, nagutom ka. Natouch si Kresha sa effort ng asawa. Hinatid din siya nito sa ospital. Thank you, Jameson. Aalis na ako. Paalam niya. Bago siya bumaba ng sasakyan ay bumaling siya para halikan sa pisngi ang asawa. Humarap din sa kanya ang mister. Sa halip na sa pisngi ay sa labi nito tumama ang labi niya. Pareho silang nabigla ni Jameson. Subalit sa halip na lumayo ay hinapit siya nito at pinalalim ang halik. Good luck sa trabaho, baby. Masuyong sagot nito nang pakawalan siya. Sunduin kita mamaya, diretso tayo sa mansyon. Kagat ang labing tumango siya. Okay. Bago pa siya tuluyang makababa ay hinalikan pa siya ng asawa sa noo. Hindi mawala ang ngiti ni Kresha sa maghapong trabaho. Hanggang sa paglabas niya sa trabaho ay masaya siya. Subalit natigilan siya ng pagdating sa lobby ay hindi si Jameson ang makita niya, kundi ang dating nobyong si James. Kresha! Anang pamilyar na boses ng dating nobyo. Bago pa siya makaalis ay nilapitan na siya nito. Anong ginagawa mo dito, James? Can we talk, Kresha? Dahil ayaw niyang makagawa ng gulo ay sumama siya sa dating nobyo sa labas ng ospital. Ngayon sagutin mo ako. Anong ginagawa mo dito? Bakit gusto mo ako makausap? Sinadya kita dito sa Maynila. Nalaman ko sa parents mo na dito ka sa ospital na to nagtatrabaho. Sinabi nila sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong niya. 6 months ago, umalis siya ng Bohol dahil hindi niya kayang makita ang binata. Ngayon, habang nakatingin dito ay wala na siyang kahit na anong nararamdaman. Kahit matinding galit na para sa dating nobyo ay naglaho na. At alam niyang dahil yun kay Jameson. Tinulungan siya ng asawa na makalimot at magmahal muli. Noong una ayaw nilang sabihin. Pero nung sinabi ko sa kanila na mahal kita at hihingi ako ng tawad sa'yo, sinabi nila kung nasan ka. Sagot ng dating nobyo. What? Mahal kita, Kresha. At nagkamali ako nang piliin ko si Jasmine. Please bigyan mo ako ng isang chance na maitama ang pagkakamali ko. Pangako, babawi ako sa'yo. Handa akong ipaglaban ka sa pamilya ko. Napatawad na kita, James. Kung ganun, handa kang bigyan ako ng second chance. I promise, babawi ako sa'yo. Napatawad na kita dahil wala na akong kahit anong nararamdaman sa'yo. Hindi na kita mahal, at bali wala na sa akin ang mga nangyari sa atin. We've been together for 8 years, Kresha. Oo, 8 years. Ang tagal kong nagpakatanga sa'yo. Kaya nung iniwan mo ko, nagalit ako sa mga lalaki. Akala ko hindi na ako magmamahal pa ulit. Hanggang sa makilala ko ang asawa ko. May asawa ka na? Oo. Siya ang nagturo sa akin na magmahal ulit. Siya ang dahilan kung bakit masaya ako ngayon. I guess, thank you dahil sinaktan mo ako, James. Kung hindi mo ako iniwan, hindi ako mapupunta dito sa Maynila. Hindi ko makikilala ang asawa ko. Hindi mo siya mahal, Kresha. Sigurado akong kung sino man ang lalaking yun, panakiputas mo lang siya. Nang makilala ko si Jameson, hindi na kita mahal, James. At kahit na wala pang 3 buwan ng relasyon namin ng asawa ko, higit ang pagmamahal ko sa kanya kaysa sa dating pagmamahal ko sa'yo. Hindi mo pa kilala ang lalaking yan, Kresha. Paano kung saktan ka rin niya? Kung saktan man niya ako, worth it ang sakit na mararamdaman ko. Kasi ngayon pa lang, sobra-sobrang saya na ang pinaparamdam niya sa akin. Nahinto si Kresha sa pagsasalita ng isang kamay ang humawak sa baywang niya. Nagwala ang puso niya nang maramdaman ng asawa. Hindi ko siya sasaktan tulad ng ginawa mo sa kanya. Alam mo kung bakit? Dahil totoong mahal ko si Kresha. Wika ni Jameson sa dating nobyo niya. Hindi ko man gusto na nasaktan siya sa'yo. Nagpapasalamat pa rin ako. Kasi dinala siya ng tadhana sa piling ko. At ngayon, ipinapangako ko na hinding-hindi na siya masasaktan pang muli. Nakaawang ang labing bumaling si Kresha sa asawa. Jameson. Hi baby. I'm sorry hindi ko napigilang sumingit sa pag-uusap niyo ng ex-boyfriend mo. Hinalikan siya nito sa pisngi bago bumaling sa dating nobyo. I'm sorry, I forgot to introduce myself. I'm Jason Ferreira, CEO of Ferreira Industries. At higit sa lahat, asawa ni Kresha. James Chua. At ubiling pakilala ng dating nobyo. I heard about you, Mr. Chua. Pero bukod sa pangalan, wala tayong pagkakatulad. Di hamak na mas gwapo ako, mas mayaman sa'yo. At higit sa lahat, hindi ko sasaktan si Kresha tulad ng ginawa mo. Now, bumalik ka na sa Bohol o kung saan ka man nanggaling dahil hindi babalik sa'yo si Kresha. My wife is mine and mine alone. I hope you're happy, Kresha.
Sa huli ay wika ng dating nobyo bago tumalikod. Humarap kay Kresha ang asawa. Are you okay, baby? Nakangusong tumango siya sa asawa. Ang yabang mo, hindi ako makapaniwalang sasagutin mo ng ganun si James. Tama lang sa kanya yun. Kung nandito lang ang mga kabayo ko, pinasipa ko na siya sa mga yun. Ang harsh mo naman. What? Huwag mo sabihing may nararamdaman ka pa sa lalaking yun. Wala, narinig mo naman siguro yung sinabi ko kanina, total nakisingit ka. Gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Yeah, I heard everything. Pati yung sinabi mo na mahal mo ko. Totoo ba yun, Mrs.? Nagwala ang puso niya. May sinabi ba akong ganun? Meron. Now, don't ever lie to me, baby. Totoo ba yun o hindi? Sa pagkakataong yun ay nagpa siyang umamin na. Totoo. Mahal kita, Jameson. Hindi ko inaasahan na mahuhulog ang loob ko sa'yo. Namamahalin kita. Pero nangyari na lang bigla. I'm sorry. Masuyong hinawakan nito ang mukha niya at hinaplos ang pisngi niya. Don't apologize, baby. Mahal din naman kita eh. Ha? I'm in love with you, Kresha. Mahal kita nung una pa lang kitang makita sa ospital. Totoo ang sinabi ko kay Lola. Na love at first sight ako sa'yo. Kaya nga nag-propose ako sa'yo. Sinabi ko lang na contract wife ang kailangan ko para mapapayag kitang mapakasal sa akin. Iniisip ko, kapag kasal na tayo at sa akin ka na, makakagawa ako ng paraan para mahalin mo ko. Totoo ba ang lahat ng iyan, Jameson? Totoong totoo, Mrs. Hindi mo ba napansin? Kaya nga pagkatapos ng kasal natin, araw-araw na ako nandiligaw sa'yo. Nanliligaw ka? Bakit hindi ko alam? Hindi ba araw-araw kitang pinagluluto ng almusal? Sinusundo sa trabaho? Binibigyan ng bulaklak? Natawa si Kresha kasabay ng pagsirko ng puso. Okay, nanliligaw ka pala sa lagay na yon. Oo, at handa akong ligawan ka hanggang sa mahalin mo rin ako. Buong pagmamahal na ngumiti siya sa mister. Hindi na kailangan, dahil mahal din kita, Jameson. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Thank you for making me believe in love again. I should be the one thanking you for coming into my life. Kung hindi ka dumating, baka kabayo ko na lang ang magpaligaya sa akin, Mrs. Natawa siya. I love you, Kresha. Mahal na mahal kita. Paliligayahin kita at liligawan kita araw-araw hanggang sa pagtanda natin. Buong emosyong sambit niya. I love you to, Jameson. Sagot niya rito. Pagdating sa sasakyan ay inatake siya ng halik ng asawa. Buong puso niyang tinugon yun. Akala ko pupunta tayo sa mansyon. Magagalit si Lola. Wika ni Kresha sa gitna ng paghahalikan nila ng asawa. Hindi yun magagalit kapag nalaman niya na inaasikaso na natin ang apo sa tuhod niya. Yatay, huwag mo sabihin dito tayo sa kotse gagawa ng baby. Of course not. Sa kondo, sweetheart. Inuwi siya sa kondo ni James at doon, sa unang pagkakataon, ay isinuko niya ang sarili sa asawa. Pagdating ng weekend, umuwi sila ni Jameson ng Bohol upang ipakilala ito sa pamilya ni Kresha. Labis mang nabigla ang pamilya niya. Buong pusong tinanggap ng mga ito ang asawa. Nalaman din ng mga ito na kay Jameson galing ang perang pinangpa-opera ng pamangkin niya. 2 buwan nang nakalipas ay naganap ang ikalawang pag-iisang dibdib nila ni Jameson. Naganap ang kasal nila sa isang simbahan sa Batangas, malapit lang sa farm ng mga Ferreira. Present ang buong pamilya niya na lumuwas ng Maynila para saksihan ang espesyal na araw na yon. Gayon din ang kakambal ni Jameson na nakauwi na sa Pilipinas. Sa halip na kotse ay ang kabayo ni Jameson ang sinakyan nilang mag-asawa paglabas nila ng simbahan. I love you, Mrs. Ferreira. Wika ni Jameson habang sakay sila ng kabayo nito. Humarap siya sa asawa. Mahal din kita, Mr. Ferreira. Bago nito hatakin ang renda ng kabayo ay masuyong hinalikan siya ni Jameson. 1 taon nang nakalipas, isinilang ni Kresha ang panganay nilang anak ni Jameson at nasundan pa ng 2 supling sa paglipas ng mga taon. Talagang mahiwaga ang pag-ibig. Sinong mag-aakala na dahil sa pagkawasak ng puso ni Kresha, ay dadalhin siya ng tadhana kay Jameson, ang tamang lalaki para sa kanya. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.